sa Sitio 22 sa Maynila. Kaya lumapit siya sa bintana upang alamin kung ano ang nangyayari. May dalawang van nakapark sa di kalayuan. Nakatatak sa isang pangalan ng CNA Network at sa mas maliit na van naman ay ang titulong The Reality Show. Matagal nang usap-usapan ng tungkol sa isang bagong programang isushoot sa lugar nila. Pero kamakailan lang ay nagkaroon ng meeting sa barangay hall para ipaliwanag sa mga tao ang tungkol doon. Isa raw yung reality show kaya inaasahan ng mga producer na hindi itinuturing na kakaiba ng mga tao ang maninirahang contestant sa lugar nila. Umarte lang daw sila ng natural kapag naroon ang contestant, kahit alam nilang may mga nakatagong kamera para dito. Excited na ang mga kapitbahay niya at matagal nang bulong-bulungan kung ano ang mga plano ng mga ito sa gagawing pagtanggap sa darating na babae. Ang iba naman ay nagpanggap na hindi excited at sinasabing itinuturing ng mga ito na bagong salita ang babae. Ilang araw na inakala ng mga ito na tuloy na ang pagdating ng contestant, pero ilang araw na rin ang mga set up ng mga camera equipment ang dumarating. Halata na niyang naiinip na ang mga tao sa pangunahing atraksyon. Sa tingin niya ngayon sa sitwasyon sa labas ay mukhang ito na yun. Isa pang mas maliit na van ang dumating, kasunod ng sasakyan ng mga crew at camera equipment. Ilang tao ang bumaba mula roon. Hindi maiwasan dumako ang tingin ni Danny sa isang babae dahil bukod sa itong pinakamaputi sa mga naroon ay angat niya sa mga kasama ang itsura nito. Kahit ordinary lang ang kasuotan nito. Pagbaba ng babae ng sasakyan ay huminto ito at lumingon din sa paligid. May isang batang tumayo sa harap ng babae at nakatingala rito na para bang natulala sa nakita. Naiintindihan niya ang bata dahil maging sa distansyang pinaroroonan niya ay kapansin-pansin pa rin ang kakaibang kagandahan ng babae para itong isang porselanang manika. Nang mapansin ng babae ang bata ay ngumiti ito at bahagya pang umaway. Bahagya namang kumunot ang noo niya. Ang ngiting yun, sigurado siyang nakita niya ngayon. Magaling siyang makaalala ng mukha, pero nahihirapan siya ngayong alalahanin kung saan niya nakita ang babae. Bahagya pa nitong inilibot ang tingin sa kapaligiran, hanggang sa dumako ang tingin niya sa direksyon niya. Noon niya napag-alaman kung bakit pamilyar ito. Ang nakapagtataka lang para sa kanya ay kung bakit naroon ito sa lugar na iyon. Sinalubong ni Cornelia ang maalinsangang ihip ng hangin. Pagbaba niya ng van na nagdala sa kanya sa magiging tirahan niya sa loob ng ilang linggong magiging bahagi siya ng TRS. Hanggang sa matalo siya or matapos ang programa. Kung alin man ang mauna sa dalawa. Huminto siya sandali sa patakbang at sinalay ang sarili sa tanawin na sa harap niya. Magkakatabi ang mga bahay, masikip ang mga daang hindi lahat ay sementado. May isang maliit na batang lalaking lumapit sa kanya. Bahagya pa itong nakanganga sa pagkamangha sa pagkakatitig sa kanya. Nakyutan siya rito at hindi niya napigilan sariling ngitian ito at kawayan bago siya nag-angat ng tingin sa labat na kable patungo sa isang board na dikit-dikit ang sangkaterbang kable ng kuryente. Noon siya nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya. Luminga siya sa paligid. Isang lalaki ang nakita niya. Nakadungaw ito sa nakabukas na bintana kaya kitang-kita ang namumutok nitong muscle sa suot ni Sando. Mula sa distansya nila ay nakikita niya ang itsura nito at mukhang 2 araw na itong hindi nag-aahit. May mga kaibigan siyang nagsasabing sexy ang dating nun pero hindi para sa kanya. Mas gusto niya ang malinis na itsura at konserbatibo at klasikong pananamit ni Gil, ang kanyang kasintahan mula pa noong kolehiyo. Isa pa ay masyadong pangahas ang pagkakatitig sa kanyang lalaki. Nagsisimula na siyang isipin kung wala bang nakapagsabi rito na hindi magandang asa na tumitig sa ibang tao nang ma-realize niyang lumalabag din siya sa magandang asal dahil kanina pa rin siya nakatitig sa lalaki. Mabuti na lang at tinawag ni Abby ang atensyon niya.
Si Abby ang naka-assign sa kanyang production coordinator sa programang TRS. Okay ka lang ba, Cornelia? Ha? Yeah, oo naman. Tumatang sagot niya. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya komportable sa pagkakatingin ng lalaki sa kanya. Namumula ka na, pansin ni Abby. Ang init kasi rito. Oo nga, pagsag-ayon niya, kahit pa may hinala siyang hindi ang init ng dahilan ng pamumula niya. Naku, alam mo, kinakabahan nga ako kung kakayanin mo talaga rito eh. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Talaga? Huwag kang mag-alala. I'm stronger than you guys might think. Nakangiti pero may bahid ng pagka-defensibong sabi niya. Napansin na kasi niyang kahit ang ibang mga staff ng TRS ay masyadong maingat sa kanya na para bang natatakot ang mga ito na kung mapaan siya. Narinig na niya ang salitang fragile na ginagamit ng isa sa mga ito para ilalawan siya. Ngumiti rin si Abby sa kanya. Siguro nga pero minsan ay napag-uusapan din namin kayo mga contestant. Parang ang perfect kasi ng mga buhay niyo. At ang worry namin, baka ikaw ang pinakamahirapang mag-adjust sa lahat. Baka wala kahit kapiranggot sa mga naranasan mo ang maikukumpara man lang sa mga mararanasan mo sa programang ito. Bakit yun naman naisip na perfect ang buhay ko? Tinignan siya nito. Napahagikit ito na para bang gustong sabihin sa kanya na tingnan mo nga ang sarili mo. Aaminin niyang mas maswerte siya sa karaniwan. Ipinanganak siya sa may kayang pamilya, pero higit pa roon. Masaya at payapa ang pamilya niya, hindi tulad ng ibang pamilyang kilala niya. She had the best parents and one could have. Kahit busy mga ito, parating may panahon sa kanya. Kahit mayaman sila ay mapagkumbaba ang mga ito. At higit sa lahat, pinalaki siya ng mga ito na may malasakit sa kapwa at sa Diyos. Ipinigay ng mga ito sa kanya ang lahat. Pinag-aral sa pinakamaganda at marahil ay isa sa pinakamahal na paaralan sa bansa. May ituturing din na marahil na sheltered siya, pero hindi tulad ng iba pa niyang shelter ng mga kaibigan. Maging sa mga desisyon niya sa love life ay walang kontra ang mga magulang niya. So sa bagay, sino bang magulang ang kukontra sa tulad ni Bill? Kahit wala ito sa Pilipinas, nasa Europe upang kumuha ng isang espesyal na MBA course para sa mga CEO at company presidents, ay wala namang maipipigas dito. Kung pagsasamahin lahat ng atribusyon sa buhay niya, kahit pa nga siguro hindi idagdag ang yaman nila, siguro nga ay may tuturo na perpekto ang buhay niya. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay mahina siya. Nagpatuloy si Abby sa pagsasalita. Kung sa bagay, mabait ka naman, sweet pa at marunong makisama kaya sigurado akong magugustuhan ka ng mga tao dito. Hindi alam ni Cornelia kung bakit sa sinabi ni Abby ay ang lalaki sa bintana ang isang mukhang bruskong magiging kapitbahay niya ang biglang pumasok sa isip niya. Magugustuhan ba siya nito dahil sweet siya at mabait? Hindi niya napigilan na patingin uli sa direksyong kinaroroonan ng lalaki pero wala na ito roon. Huminga siya ng malalim. Hindi yun ang panahon para mag-isip ng kung ano-ano, lalo na ang mga tao. Sa ngayon ay wala namang kinalaman sa buhay niya. Mas mahalagang mag-focus siya sa kompetisyong pinasok niya dahil naniniwala siya na kung ano ang gagawin niya, ay dapat niya ibuhos dun ang lahat ng abot ng kanyang makakaya. Kaunting lakad lamang ay nakarating si Cornelia at Abby sa bahay sa kanilang sadya. Ito si Lola Maring, pakilala sa kanya ni Abby, sa matandang sumalubong sa kanila. Ang totoo ay natuwa siya nang malaman na isang lola ang tatay foster family niya. Wala kasi siyang nakalakihan lola. Namatay ang lola niya sa mother side nung high school siya. Mula naman pagkabata ay ulila na ang daddy niya kaya hindi niya nakilala ang lola sa father side. Agad siya nagmano kay Lola Maring. Magandang umaga po, dati niya. Naku, napakaganda naman ang magiging apo ko. Tuwang-tuwang sabi nito. Salamat po, nakangiting sabi niya. Paano kaya iisipin ng mga tao na nagkaapo ko ng ganitong kamistisa? Natatawang sabi nito.
maganda ka rin naman po, Lola. Ganun ba? Ngiting-ngiting sabi nito. Kung sa bagay, noong kabataan ko sa probinsya namin ay pila-pila ang mga manliligaw ko. Hindi naman po ako magtataka, tugon niya, na lalo naman ikinatuwa nito. Naku, halika na nga sa loob at pasensya ka na rin sa maliit kong bahay. Hindi ito nagbibiro na sabing maliit ang bahay nito. Pumasok sila sa sala na kinaroroonan din ng kusina at maliit na hapagkainan. May kama sa isang sulok na natatabi lang ng kunti ng mukhang shower curtain at may namataan siyang 2 pinto sa gawing kanan. Sinundan ni Abby ang tingin niya at nagpapaliwanag ito. Yung isang pinto ang banyo at yung isa naman ang magiging kwarto mo. Dahil limitado ang space dito at walang ibang pwedeng break-out room, hindi na namin nilagyan ng camera ang kwartong yun at ang banyo. Kaya mayroon kang privacy na magbihis doon at gawin kung ano-ano mga ayaw mong ipakita sa camera. Remember, si Direk Sean lang at ang mga unit director ang may karapatang mamili na eksenang ipapalabas nila sa TV. Ina-assume nila na lahat ng gagawin mo sa lugar na may camera ay pinapayagan mong ilabas sa TV. I understand, sabi Cornelia, pero huwag kang mag-alala. After 10 p.m. naman ay naka-off na ang lahat ng camera at bubuksan na lang ulit kapag nagising ka na sa umaga. Meron ka rin day off every other Sunday na walang elimination. Kung nagawa mo ang lahat ng task mo, pwede ka pang mabigyan ng special luxury prize. Paalala nito sa mga ipinaliwanag sa kanila ni Isadora na head production manager ng TRS. Tumango siya. Salamat, Abby, for taking such good care of me. Ano ka ba? Trabaho ko to. At saka, baka kapag may task ka na talaga, hindi mo na ako pasalamatan. Baka isumpa mo na ako. Natawa siya. Hindi naman, sabi mo nga, trabaho mo lang ito. Good luck, Cornelia, sabi sa akin ni Abby bago siya iwan ito. Yun din ang tanda ng pagsisimula ng unang araw niya sa kanyang alternatibong buhay. Ang pinakauna at pinakamahirap na ginawa niya sa TRS ay ang maligo sa araw nang walang tubig sa gripo nila sa bahay. She used to love bath time. Para sa kanya, ang bath time ay magbababad siya sa bathtub na may maligamgam na tubig na puno ng mabangong bubbles. Ipinaliwanag naman sa kanya kung ano ang kahaharapin niya kaya hindi na siya umaasa ng ganung luxury. Pero hindi niya na inaasahan na may mga araw pala na para siya makapaligo ay kailangan pa niya pumila sa igiban ng tubig. Lalong hindi na kailanman naisip na may lugar kung saan ang isang gripo ay pinaghahatian ng 50 yatang kabahayan. Gayong sa kwarto pa lang niya sa bahay nila ay meron na siyang 3 gripo. Sa lavatory, sa shower at sa bathtub. Bawat isa sa mga yun ay may pagpipilian pang setting ng temperatura ng tubig. Nangangarin na ang mga pinti niya at gusto na sana niya tumiyag tulad ng babaeng malapit sa kanya. Kaya lang ay medyo nandidiri siya sa putik na umaagos ng malapit sa paanan nila. Sinubukan niyang hindi ipakita sa mga tao roon ang nararamdaman niya dahil baka mainis sa kanya ang mga tao roon at isiping suplada siya. Gusto pa naman niyang magkaroon ng totoong makikilala at magiging kalapit-loob sa lugar na yon. Sinulipan niya ang cameraman na spy camera ang gamit sa pagsunod sa kanya upang hindi masyadong maapektuhan ang reaksyon sa kanya ng mga tao. Ang alam niya ay hinihingan lang ng waiver ang mga nakatira doon kung gagamitin ng footage na kasama ang mga ito sa TRS. Tumingin siya sa mga nakapila rin tulad niya. Isang babaeng kasunod niya at sa palagay niya ay hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Maganda siguro ang babaeng ito kung hindi lang maraming marka ng pimple sa mukha at masyadong manipis ang pagkakaahit ng kilay. Hi, matagal ka na bang nakatira dito? Tanong niya bilang pagsubok na makipag-usap dito. Mula na ipanganak ako, tugon nito pagkatapos siyang tingnan mula ulo hanggang paa na para bang taga-ibang planeta siya. Ang init, no? Sanay na kami rito, saka bawal dito ang maarte. Nag-init ang mga pisnila. Wala siyang kilala na ganun kipag-usap sa isang taong gusto lang naman makipagkilala. Hindi ba uso sa lugar na yun ang
small task, at saka maarte ba siya? Pinipilit na nga niyang magtagalog ng diretso para hindi magtulog ng maarte dahil yun ang payo sa kanya ni Abby. Sorry, may lang sabi niya. Hindi na uli niya alam kung anong sasabihin pagkatapos masupalpal ang pagtatangka niyang makipag-usap. Tahimik na lang siya hanggang umabot siya sa dulo ng pila. Tinitingnan lang siya ng mga tao pero walang nakipag-usap sa kanya. Bagaman may dalawang tila na gulat at ngiti rin ang tinitian niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umabot na siya sa harap ng gripo. Sa kasamaang palad, kalalapag lang niya ng dala niyang timba ay bigla nang wala ng tulo ang gripo. Luminga siya dahil hindi niya alam kung anong ibig sabihin yun. Nagmumura na ang babaeng kasunod niya at nagtatasika na iba pang nagsisitalakan na iba pang nasa pila. Pero mukha namang hindi bago ang sitwasyong iyon sa mga ito. Nagmamakto na isa-isa na nag-alisan ang mga ito hanggang sa maiwan siyang mag-isang nakatayo roon at hindi pa rin alam kung anong gagawin. Wala ng tubig ang tangke. Mamayang 2:00 na uli bubuksan kapag may rasyon na uli ng tubig, sabi na isang boses sa kanyang likuran. Pumihit siya at hinarap ito. Hindi niya mawari kung bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya nang muling makita ang lalaking nakatayo sa bintana ng nagdadaang araw. Mukhang hindi pa rin ito nag-aahit. Pero sa pagkakataong iyon, kahit siya ay aamin, sexy. Ang mga mata nito na nakatingin sa kanya at mas sexy pa ang mahahaba at malalantik na pilik nito na hindi karaniwan nakikita sa isang guwapong lalaki gaya nito. Napapuntong huminga siya upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Ganun ba? Ibig bang sabihin pipila uli ako? O i-honor nila ang pila ko ngayong umaga? Tanong ni Cornelia. Sandaling may tumawid na amusement sa mukha ng lalaki. Pipila ka uli at hindi nila i-honor ang pila mo ngayon. Seryosong sabi nito. Muli siya nagpakawala ng butong niya. Okay, yumuko siya para bitbitin uli ang balde niya. Dapat siguro dumating na lang ako ng mas maaga. Ninitian niya ang lalaki. Salamat ha. Kumunot ano ito. Salamat saan? Sa pagkausap mo sa akin. Alam mo, ikaw pa lang ang kumausap sa akin mula kanina. Ako nga pala si Cornelia. Pwede mo rin akong tawagin Nell kasi yun ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Bago lang ako rito, ikinagagalak kong makilala ka. Anya bago matagal na nagpaalam. Pinilisan niyang bahagya ang paglakad dahil baka mahalata ng lalaki na ninenervyo siya sa presensya nito. Nahaplos ni Danny ang batok niya nang makaalis na si Nell. Totoo ba ito? May babae bang ganun talaga kaganda ang disposisyon at kapesisyosa tulad nito? O palabas lang ba yun dahil alam nito na may nakatutok ng kamera dito? Kahit kasi nakatago ang kamera madali ring mahulaan na meron yun sa paligid. Siya nga ay namataan agad ang kinalalagyan nun at sigurado siyang parati siya nakatalikod sa direksyon yun. Danny, narito ka lang pala, humahangos na lumapit sa kanya si Rod na naging katropa niya mula nang tumira siya sa looban. Mahigit 1 buwan na ang nakalaraan. Anong meron? Tanong niya. Trouble pare, doon sa kanto. Baka gusto mo malaman. Halika, doon na tayo mag-usap, mabilis na sabi niya. Pawis na pawis si Nell bago pa niya mapuno ang tubig ang dala niyang balde. Ang sunod na problema niya ay kung paano yung bubuhatin. One tiny step at a time lang, Nell. Mahina sabi niya sa sarili. Ilang para sa mga mata na kasunod ang tingin sa kanya na tila pinakamahabang paglalakad niya sa buong buhay niya. Sinabi niya sa kanya sarili na okay lang yun. Sigurado siyang hindi ganun karami ang manunood sa kanya sa telebisyon kaya kailangan na niyang masanay. Pagdating niya sa bahay, kalahati na lang ang laman ng balde dahil sa nasalwak na ang kalahati niya sa dinadaan niya. Kung di lang siya pagod na pagod, ay tiyak na tumawa na siya. Ay naku, ano bang nangyari sa iyong bata ka? Basang-basa na yung pantalon mo, salubong sa kanya ni Lola Maling. Okay lang po ako, maliligo naman po ako, medyo natapon ko lang yung tubig. Sa ibinagto nitong tingin sa kanya, halatang hindi to nakumbisi sa sinabi niya.
O siya, masasanay ka na siguro. Pero kasya na ba yan sa pagligo mo? Kasya na po ito, sabi niya. Kung hindi man, wala siyang balak na bumalik sa pila para dagdagan ng tubig na ipanliligo niya. Magsasanay na lang siyang maligo sa kaunting tubig. Mabuti na lang atuni na maganda ang disposisyon niya dahil na mga sumunod na araw ay natuklasan niya ang paliligo mula sa kakaunting tubig na kailangan pa niya igibin ay isa sa pinakamadaling kasanayan sa lugar na iyon. Mas mahirap ang lahat kaysa inakala o inaasahan niya, tulad ng matulog sa maliit na silid, kumain ng mga pagkain hindi ayon sa panlasa niya, at ang makibagay sa mga tao sa paligid niya. Minsan ay hindi siya makapaniwala na yung pakikisama ang pinakamahirap sa kanya. Siya na lagi nananalo sa School Spirit Award at Miss Friendship, pero ibang-iba mga tao sa komunidad na napasukan niya. Hindi niya alam kung paano basahin ang ugali niya ito, kung ano ba ang dapat gawin upang mag-iba ang paningin ng mga ito sa kanya. I miss my hug of hot chocolate, sabi niya sa sarili. Pagsasalarawan, kasi iyon ang bagay na comforting para sa kanya. Nasurpresa si Neil sa nagawa niya ang unang task niya na makahanap ng trabaho kahit pa ginawang second year college lang ang educational background sa resume niya. At napakaliit lang ng halagang ibinigay sa kanya bilang pamasahe sa paghanap niya ng trabaho. Pero ang higit na ikinasurpresa ay yung hindi siya na-eliminate sa text voting. Na-insecure na kasi siya dahil sa pagtrato ng mga tao sa kanya sa looban. Mabuti na rin at tila iba ang pananaw ng mga nakapapanood sa kanya sa telebisyon isa sa mga nakakasalubungan niya sa araw-araw. Para kang prinsesa na kailangang makisama sa isang barangay ng weak stepsisters at stepmothers. And ironically, it's been working for you in text voting. Naalala niyang paliwanag sa kanya ni Abby na minsan mabanggit na rito ang pagtataka niya. Sa TV kasi, nakikita nila yung mga struggle mo na hindi nakikita ng mga kapitbahay mo, lalo pa kung hindi sila nanonood ng PRS. Kasalukuyan siya naglalakad papasok sa trabaho niya sa isang cafe. Lingguhan ang sweldo niya roon at hindi yun kalayuan sa kanila kaya eksakto yun para sa kanya. Malalim na rin ang pinag-iisipan niya mga sinabi sa kanya ni Abby kaya hindi niya napansin ang rumaragas ang pedicab na padaan sa tabi niya. Muntik na siya mabundol yun kung hindi lang may biglang humila sa kanya. Mabilis ang pangyayari kaya nagulat pa siya nang matagpuan ang sarili sa loob ng mga bisig na isang lalaki. Dahil sa sobrang pagkabigla niya, hindi agad niya naisipang kumawala sa lalaki. Nagsimula lang siyang makonscious na lakas ng tibok ng puso niya na tila bumalot sa katawan niya ang saminyo. The smell of him was surprisingly good. Isang amoy ng matatandaan niya mula sa araw na ito. And for all the simple reasons, it was warm and masculine and unique and sexy. Niluwagan nito ang pagkakahawak sa kanya at muntik pa siyang mawala ng balanse dahil sa biglang pagkawala ng suporta nito. Muli siyang inalalayan nito na makatayo ng diretsyo. Hindi ka pwedeng wala sa sarili kapag naglalakad ka sa ganitong lugar. Maaaksidente ka. Nag-init ang mga pisngi niya. Sorry, nagtaas siya ng tingin dito at narito siya sa nararamdaman. Dahil ba yun sa pagkakatingin nito sa kanya na para bang binabasa nito ang kalooban niya? Ang ibig ko sabihin, Danny pare, sabay pa silang napalingon. Sa lalaking Danny pala ang pangalan. Papalapit sa kanilang isang lalaki. Seryoso ang mukha nito kaya naisip niya marahil ay importante sa sadya nito. Nakita rin yung marahil ni Danny dahil kagyat na nagwala sa kanya ang atensyon nito at nalipat sa bagong dating. Hindi niya alam kung bakit nadismaya siya nang maglakad ito palayo kasama ng lalaking tumawag dito. Danny, muli ko sa isip sa pangalan nito. Muling nakita ni Neil si Danny pag-uwi niya mula sa trabaho ng hapon na yun. Hindi niya may ipaliwanag ng dahilan na biglang pagluksok ng puso niya na mamataan ito nakatayo sa kanto. Mukhang doon ng tambay ng mga lalaki sa looban. Nag-alinlangang tuloy siyang dumiretso ng lakad dahil mapapalapit siya kay Danny. Pero
Dahil nakatayo ito sa mismong daraanan niya, kaya wala siyang pagpipilian. Pagdaan sa tapat nito ay bahagya lang itong tumango upang batiin siya. He was brooding and seemed kind of mysterious. Tama, normal lang ang ganong reaksyon dahil iba ito sa mga lalaking nakasanayan niya. Iba rin ito sa mga lalaki sa looban na kung makatingin sa kanya ay lantaran ng pagkanga sa kanya. Pero hindi naman siya kinakausap. Nakalagpas na siya kay Danny nang mapahinto siya. Naalala niyang hindi nga papala siya nakapagpapasalamat sa pagliligtas nito sa kanya kanina. Baka isipin pa nito na ingrata siya kaya bumalik siya sa kinaroroonan nito. Sure, simula niya, hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaalam dito na tinandaan niya ang pangalan nito. Tumingin ito sa kanya na para lang pinag-iisipan kung anong ginagawa niya sa harapan nito. Magpapasalamat lang ako. Bahagyang nagsulubong ang mga kilay nito. Habang tila iniintindihan sinabi niya, those eyes. Nalilito siya na hindi niya mawari kung bakit kapag nakikita ang mga mata nito. Ang ibig ko sabihin, salamat dun sa pagligtas mo sa akin kanina. Walang problema, mabilis na tugon ito. Ibinuka pa niya ang kanyang bibig para muli ipakilala ang sarili dahil may hinala siyang nakalimutan ito kung sino siya pero tila may nakita itong kung ano sa likuran niya at mabilis din nilagpasan siya para puntahan yun na hindi mala nagpapaalam sa kanya. Ouch! Snap again. Nagsisimula na siyang magtaka kung bakit or may mali ba talaga sa kanya kaya tila hindi siya magustuhan ng mga tao sa looban. Maybe it was just her. Hindi siguro siya madaling magustuhan ng mga tao tulad ng inaakala niya. O anak, kamusta ang trabaho? Tanong ni Lola Maring kay Nel. Parang matamlay ka. Pinilit niyang umiti. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano may isang tao nag-aalala sa kanya at tila natutuwang makita siya. Niyakap niya si Lola Maring. Okay naman po ako, La. Marami pong bumibili sa store namin. Mabuti, pero tiyak kong pagod ka na, sabi nito. Bagaman sa tingin niya ay mas pagod pa ito sa kanya dahil tila hinihingal ito ng bahagya sa pagsasalita. Okay lang po, tugon niya. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na okay na lang siya sa kabila ng pagod bilang pagtupad sa pangalawang task niya na kumita ng pera para sa pampadoktor ni Lola Maring. Kulang ang regular na sweldo niya kaya kailangan niya mag-overtime at gumawa ng ibang paraan para kumasya ang pera niya at may matira pa para sa gastusin niya sa susunod na linggo. Panay nga ang pagngiti at paglambing niya sa customer para maabutan siya ng tip kahit yung sukli lang mga ito. Ganun ba? Mabuti naman. Gusto kong manalo ka. Sigurado kong makakatulong ka sa ibang tao kapag nanalo ka. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang maiyak. Dahil siguro sincere ang matanda. At bukod pa ron, sa wakas ay merong naniniwala sa kagustuhan niyang gumawa ng magandang bagay. Salamat po. Teka, gusto niyo na po bang kumain? Oo, sagot nito. Hinihintay nga lang kita eh. Nagluto ako ng gusto mong adobo sa gata. Thank you, Lola. Yun ang unang-unang pagkakataon nagpasalamat siya na sobra-sobra sa isang bagay na ginawa para sa kanya. Tuwang-tuwang niyakap niya ang matanda. Pakiramdam niya, hindi lang palabas kundi nakahanap na siya ng tunay na lola. Ilang sandali pa ay magkasama na silang kumakain ni Lola Maring. Sarap na sarap siya sa kinakain ng adobo nang may maalala siya. Lola, kilala niyo po si Danny? Danny? Yun po nakatira doon sa bahay sa tabi ng tindahan. Yung Danny na malaking tao, yung pogi at macho. Nagpapangiting tumango siya. Tama nga siguro ang description sa lalaki, pogi at macho. Kalilipat lang mong dito, ani Lola Maring. Talaga po, akala ko po taga dito talaga siya. Sumuko uli siya para kunwari ay hindi siya ganong interesado kay Danny. Pero hindi nakaligtas kay Lola Maring. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Tinulungan niyo po kasi ako kaninang umaga, sagot niya. Nag-iinit ang mga pisngi niya na maalala kung paano siya tinulungan ni Danny. Mukha kang mabait ang batang yon. Hindi sigurado si Nel kung tama ang description ni Lola Maring kay Danny. Pero mahigit
na 60 anyos na ang lola niya, kaya marahil halos lahat ng tao ay basa mula sa perspektibo nito. Taga saan po talaga siya? Usapan niya. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Sabi nila, baka raw sa kulungan kasi doon naman kalimutan nagagaling yung mga taong basta na lang sumusulpot dito na walang pamilya. Muntik na siyang mabilaong pa sa sinabi nito. Kulungan? As in jail? Tingin ko naman ay hindi. Parang disente naman siyang magsalita. Sa tingin ko nga rin po, pagsang-ayon niya. Sinilip ni Lola Maring ang mukha niya bago itong ngiti. Siguro napopogian ka rin sa kanya, ano? Lola, may boyfriend po ako, paalala pa niya rito. Hindi naman ibig sabihin may boyfriend ay hindi na makakapansin ng pogi. Ako nga nung buhay pa ang asawa ko, sinimulan na nito ang nakatutuwang kwento ng kapilihan nito ng bata ito. Tawa siya ng tawa at panandalian niya nakalimutan ang depresyon niya. Nakahiga na siya sa kama at patulog na siya nang muli niyang maalala si Danny. Nadagdagan pa ang pagiging misteryoso nito para sa kanya kaya lalo siyang naintriga rito. Naalala niya ang mukha nito at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Tama nga si Lola Maring, poging na ito.